Sa gitna ng mga usapan tungkol sa artificial intelligence at mga bagong teknolohiya, may isang issue na halos hindi nabibigyan ng pansin. Noong April 2026, sumali ang Pilipinas sa Pax Silica, isang US-led alliance na naglalayong bumuo ng secure supply chain para sa AI, advanced semiconductors, at mga kritikal na mineral. The construction of the first artificial intelligence industrial hub in the New Clark City is set to begin soon under the Pax Silica initiative of the United States. Kasunod nito, iniulat ang plano para sa isang 4,000-acre o mahigit 1,600 na ektaryang industrial hub sa Luzon Economic Corridor. At bagamat nasa Philippine soil ito, may mga ulat na maaari itong patakbuhin sa ilalim ng US Common Law bilang bahagi ng estratehiyang kontra sa dominasyon ng China sa mga kritikal na teknolohiya. Ibig sabihin, hindi pa malinaw kung sino ang talagang may kontrol sa proyektong ito. Kung ganoon, maaaring magkaroon ng mga desisyon na mas naaayon sa mga interes ng mga dayuhang partner kaysa sa mga interes ng Pilipinas. Ipinapakita ito bilang isang AI hub. Pero bakit may mga nag-uugnay dito sa digmaan? Dahil ang maraming teknolohiyang nagpapatakbo sa AI ay siya ring mga teknolohiyang ginagamit sa mga modernong sistemang militar. Samantala, ipinahayag ng ambasador ng Israel sa Pilipinas ang malaking potensyal ng mga kritikal na mineral ng bansa, kabilang ang nickel. Ayon sa kanya, ang Pilipinas ang masagana sa mga mineral, habang ang Israel naman ang may teknolohiya. Matapos sumali sa Pax Silica, nagtungo rin sa Israel ang mga business officials ng Pilipinas upang maghanap ng mga partnership sa larangan ng teknolohiya at semiconductors. Kabilang sa mga nakausap ang mga kumpanyang iniuugnay sa military communications, surveillance at missile systems. Pero may isa pang tanong. Ang malalaking AI data centers ay nangangailangan ng malaking supply ng kuryente at tubig. Dalawang resources na hanggang ngayon ay kapos pa rin para sa maraming Pilipino. Sa madaling salita, ang Pilipinas ang magbibigay ng lokasyon, mga mineral, kuryente at tubig, habang ang mga partner nito ang makikinabang sa teknolohiya, kita at strategic advantages. Ayon sa mga kritiko, nagbubukas din ito ng mga pangamba tungkol sa pagmimina, posibleng pagkakadisplace ng mga katutubo at magsasaka, at paggamit ng murang labor force ng mga Pilipino. At sa paglalim ng tunggalian sa pagitan ng Estados Unidos at China, may mga nagsasabing mas inilalapit nito ang Pilipinas sa mismong harapan ng lumalaking geopolitical rivalry. Ang tanong ngayon, alam ba ng mga Pilipino ang buong laman ng mga kasunduang ito? At kung ganito kalaki ang posibleng epekto nito sa ating likas na yaman, ekonomiya at pambansang interes, bakit hindi ito pinag-uusapan?